lines ay pwede na po ng 5 na Ayun nga, 5. religious Oo, gathering. tama ka doon. 5. Pagdating lang doon sa MECQ, no? Pero sabihin mo yung misa na 10 lang, parang sinabi rin natin na wala pa rin, di ba? Wala pa rin. Yung binabanggit ko kanina, pati yung kasal, damay na natin kasi ganun din naman, ano? Yung kasal, siyempre yung mag-asawa o yung ikinakasal, yung ninong at ninang, tapos. Yung pari. Ganun ka, ang mahalaga kasi yung sakramento. Ando na yung mga witnesses Ang unang saksi talaga ng kasal yung nagdiriwang ng misa O kung may misa man, kung walang misa, yung paring ministro o yung paring tagapagdiwang, o hindi, yung nakatayo doon na nagtatanong doon sa lalaki at sa babae. Di siyempre, halimbawa yung pari o diakono o maging obispo, andun pa yung isang ninong, andun isang ninang. So, nagkaroon ba ng sakramento? Oh, yeah. Kasi yung matter and form ng sacrament ay andun naman, yung consent ng babae at ng lalaki, yun ang pinakamahalaga doon. Nandoon sila. No? Yun ang mahalaga na ipagdiwang sakramento at kung pagkaraan, pag tapos na yung pandemya, may vaccine na, ihabol nila yung pagdiriwang nila. Kung gusto nilang grande, grande nilang lahat. Yun. Pati naman sa libing, kawawa naman, Ito sa mga gantong panahon, first time kong maka-witness nga ng mga walang lamay, diretso sa cemetery. Naku, nakakabagbag, Mabanggit ko lang ito. Minsan, meron akong malapit sa aking puso ito. Itong si Kasaling, ng Ubando, parang nanay ko rin yan, nung mamatay ngayon, nasa panloob ng at suspicion na COVID, Mula ospital, diretso sementeryo. Dumaan lang sa tapat ng bahay. Nakita lang ng mga apo, ng ilang anak. Ang ataol na nakasarado, idinaan lang nung serbisyo. Tapos, ako hindi ko tinapos yung bidyong ginawa ng isang anak kasi hindi kaya ng puso ko, Parang nakakaawang, parang ngayon, it's not to mention, siyempre, yung mga dito namatay, parang hindi, sabihin mo na wrong timing mamatay ngayon. Walang makikiramay sa iyo, walang makikipaglibing sa iyo. Nakakaawa naman talagang tunay pag ganun. Yung lalo na kung na-discriminate na nga. Alam mo yun lang may mga nabasa akong gano'n, may mga nadinig akong mga balitang gano'n Yung nang mabalita ang ikinamatay ay COVID. Lalong hindi nagpunta, tapos na yung libing, hindi pa rin nakikiramay kahit kasi nga parang iniiwasan nila yung napakasakit sa damdamin Pati sa pamilya po, siya talagang hindi sila nagpupunta. Hindi. Kapag yung lamay, wala. Yung libing, andun lang din yung immediate family, yung nagdiriwang ng misa, tapos. Di ba parang sa atin, unthinkable yun sa panahon natin. Kasi ako, lalong na, halimbawa, ay 52 years old na, hindi ko napansin yung ganun, hindi ko nakita. Wala pa ako naranasan ganun. Meron lang ako isang karanasan na ito hindi dito sa Pilipinas, na yun yung una kong pagkakataon na makaranas na sa Amerika kasi, mula dun sa Lamayan, sa funeral parlor, susunduin mo yung patay. Tapos, dadalhin sa simbahan, mimisahan mo. Tapos, sasamahan mo hanggang sementeryo. Alam mo kung ilan lang kami? Ako, yung nanay, yung anak. Kami lang, hanggang libingan. Hanggang sa inililibing daw, mas marami pa yung, sabihin natin, suportero sa amin. Awang-awa ako. Tapos, after few days, naglibing din kami ng Pilipino naman na taga-Jersey, ay baliktad. Kung ganong kaunti yung nandun sa libing noon, ganong karami naman yung mga Pilipino. Suddenly, eto na. Nangyayari sa atin ngayon. Kaya, talaga, yun pa rin ang prinsipyo natin, yung social distancing pa rin. Naalala ko po, Bishop, yung kami po ay may bisitang estudyante na galing Hungary at sinama namin siya sa isang lamay at magkahalong gulat at mangha nung nakita niya ang burol dahil akala niya nasa isang party lang kami at nagpipiesta, pero nagulat siya noong nakita nagbuburol kasi alam niyo po tayong mga, tsaka kung hindi po ako nagkakamali, Bishop, sa ibang dako ng mundo ay
alos hindi tumatagal ng 3 araw ang burol o minsan tumatagal lamang ng oras ang burol. Sa ating Ganun, pong mga Pilipino, inaabot tayo ng linggo at minsan inaabot pa ng tinatawag na pasyam sa bahay. Yun na nga ang mga nangyayaring ito, tandaan mo Jericho, ay pansamantala lang naman. Ano? Ako naman naniniwala na kapag nakadiskubre na ng vaccine, babalik na ang lahat sa normal. Pero dahan-dahan, yun na nga yung new normal. While we are waiting for the vaccine, we are doing this, as we call it as a new normal. No? Opo, ayan. Napag-usapan na rin po natin kasama si Bishop yung 3 sakramento. Una ay yung sakramento ng binyag, kung saan sinabi Dalawa na... lang. Yung libing, may kasamang misa yon. Opo. Yung binyag, kung saan yung tubig ay babasbasan, doon lamang kaorasan. Oo. Hindi pwedeng nai-store na pong dati. Oo. At doon lamang din sa pagkakataong iyon, kukunin. At yung Santo Olio yung chrism. Langis ng krisma na ipapahid sa noo ng bata ay gagamit Bumbunan. sa bumbunan. Ay gagamit ng bulak at tutupukin at susunugin pagkatapos. Doon naman sa pangalawa, sinabi sa atin ni Bishop yung kasal. Kapag nandoon naman, kasi hindi naman po mawawala yung sakramento kung wala yung mahabang entourage. Hindi wala naman pasensya na. Walang abay, wala lahat. Pwede ka maglagay ng bulaklak, pero wala lahat eh. Opo, kasi Pero yung mga, syempre, yung mga simbolo doon, yung sing-sing, aras, lahat yan doon naman. nakasanayan na rin po natin dito sa Pilipinas na talagang pag sinabing kasal, En grande. en grande. Oo. Mapasabihin mo ng may kaya o wala, may kailangan handaan. presentable ang kanilang kasal. Ngayon, tutungo naman po tayo dito sa sabihin na nating hindi madalas na pinupuntahan na hindi madalas na nagiging open or pinupuntahan ng lahat ng mananampalataya. Una po ay itong sacrament of anointing of the sick. Kasi hindi naman po pwedeng pag-anointing of the sick, tawagin mo yung buong barangay at i-anoint yung nanay ko sa ospital, pumunta kayo. Hindi naman po ganun. Yun namang halimbawa, yung anointing of the sick, again, rule of the tongue, social distancing, just the same, gagamit ng bulak yung pari, para naman dun sa oil of infirmary, yung pang may sakit, ganon din yung pagpapahid, tapos susunugin din yung bulak na yon. Pero pwede naman talaga halimbawa na yung pari lang o yung bishop, saka yung may sakit, silang dalawa lang. Pwede naman kung nagpagsasalita pa, ganon naman talaga eh. Pero syempre yung kumpisal noon, kung magagawa na naka-mask din siya, naka-mask din yung pare, yun nga pala, naka-mask sila, naka-mask siya, naka-mask din ako, parang ang hirap nun Ang hirap talaga nun. Parang, ang mahalaga na lang ay nakakapag-usap sila kahit papaano, naaamin yung mga pagkakasala, sa anointing. Paano kung hindi na makapagsasalita? Yun na nga yun. Kung paano kung nakapikit lang pero nadidinig, tuloy pa rin yung pagbibigay ng sakramento. Kung nandyan naman ang isang mahal sa buhay o dalawa, yun lang naman Hindi kailangan nandun lahat kasi yun na nga yung iniiwasan nga natin social distancing. At what if ito matindi? Ito nakakatakot to sa mga pare. Paano kapag sinabing ang kaso po niyan COVID? O, paano gagawin mga fathers, mga, di ba, gagawin? Sasabihin mo ba, pwede ho ba live streaming na lang Hindi ho pwedeng live stream ang anointing of the sick. Hindi ho pwedeng live stream ang kumpisal. Inuulit ko ho. Hindi ho pwedeng live stream lang ang anointing of the sick at lalong hindi pwede hong live stream o teleconference ang confession. Hindi po pwede. Kailangan po pumunta. Ngayon, paglilingkod din namin mga pari, frontliner din kami. Kung gusto mo magsuot ng PPE, magsuot ka. Kung mag-administer ka ng anointing of the sick at nalaman mong ang case niya ay COVID, we have to go there. Kailangan yun may protection naman
Saka manalangin kayo ng lubos na hindi tayo o hindi tayo maapektuhan. Kasi yung takot, di ko masisisi ibang pari. Alam ko, hindi ko lang alam kung sino, pero alam ko may nangyari ng ganito somewhere, no? Na tinawag yung pari, COVID. Ang case, matatakot siya. Di ba? Ako man yun, matatakot ako, pero I have to be aware na it is my obligation. I am a priest. I am a parish priest. I am a bishop. I have to go. I just have to wear the PPE and maybe, I have to wear the gloves. Everything that will be provided to protect me also. Para yung naman, hindi, masakit talaga kung sabihin dun sa may sakit, ay, hindi ko dadating ang pari, ayaw, dahil ang kaso mo, patay tayo dyan, Ay, naku, maniwala ka. Patawarin ako ng Panginoon, pero para sa akin, parang hindi matatanggap. Hindi ka tanggap-tanggap yung gano'n? Hindi ka tanggap-tanggap. Opo, kung meron ngang tinatanggihan na namatay na, what more if po yung positive cases pa lang, no? At ako po, hindi ko naman siguro masisisi yung iba na may takot, na riyan ang takot. May takot? Matatakot ka? Opo, pero yun nga, sabi nyo nga po, magsuot ng PPE para sa protection. Yung doktor, yung nurse, yung mga nag-aalaga, protected. Suot ka lang, just be there ang mahalaga. Kahit naka-PPE ka, tapos yung stola mo naka-layover, Tapos malalaman nung may sakit, pag nakita ka, say, Father, yun, na yun hindi, kung sakali man talagang yung takot niya na hindi siya gagaling at siya yayaon na, ang mahalaga nakita ka, mahalaga dun sa mga nananampalataya, yung mahalaga yun. Opo, at ako, saksi po ako dun na sa pagsama ko pag nagpupunta ng ospital at magbibigay ng anointing of the sick na parang dadatnan mo yung pasyente na nakaganon at pag nakitang may pari, sisigla diba? at parang nagbibigay sa kanila ng somehow consolation doon sa hirap po na pinagdadaanan nila. Saka teka, bago yun yun naman pagpunta ng pari sa may sakit, hindi para magpaalam na. Hindi para dali na sa langit. Hindi yung anointing of the sick, yung extreme unction, yun talaga yung namamaalam, Pero yung anointing of the sick, para gumaling. Kaya nga, baka gumaling at gagaling. Di ba? Di man gumaling physically, pero spiritually, yun ang mahalaga. Opo, yun yung magandang itama din natin kasi meron yung nagpupunta na kakatok, Father, pwede po bang papuntahan sa ospital? Naghihingalo na po yung aking lola, ganyan. Maganda rin po na pinaalala sa atin ni Bishop na ang sakramento po ng pagpapahid ng langis ay upang hilingin natin sa Diyos na yung kamag-anak o kapamilya nating may sakit ay pagalingin at hindi po para kunin na po ng Panginoon. Hindi naman. So ayan, moving forward po tayo, Bishop. Alam ko po, meron po kayong mababahagi na personal na kaalaman po ninyo dito. Dito naman po sa sakramento ng paggagawad ng banal na orden. Kasi po, kayo po ay nito lamang nabigyan ng pagkakataon na maging isang ordaining prelate ng isang ordinahang pari sa Santo Domingo. At ano po ba ay yung senaryo? Gusto po para malaman po nitong ating mga tagapanood. Kung kayo po ay nakakapagsimba sa Santo Domingo, alam niyo pong gano'ng kalaki yung simbahan, di ba, Laki ng simbahan. Tinanong ko yung classmate ko na nandoon, gano'ng kalaki ba yung capacity ng simbahan ninyo? More or less daw mga 3,000 more. Pero mo yung capacity na 3,000, Ngayon, nung mag-ordain ako, nung April, 21, if I'm not mistaken, April 21, ang nandoon lang, siyempre, yung ordinahan, yung kanyang magulang, 2 kapatid o 3 kapatid o asawa yata yun. Basta 5 lang yung bisita niya. 5 lang. Naku, first time ko rin yun na makakita ng ordinasyon na ang dumadalo talaga ay talagang napakadami, At 5 lang. Yung mga brothers, nagkanya-kanya ng upuan sa loob ng Santo Domingo. Yung mga pare, nasa likod ko, ang hindi lang 1 meter, 2 di pa lalayo, yung choir nila. Nasunod ako, sigurado ako, nasunod yung social distancing doon. Ngayon, pagdating sa
di ba, i-pray over mo. Apo. Ganyan, hindi pala pray over yun. Laying of Laying hands, of hands. Sa ordination, sa prayer of ordination. Siyempre, hindi nakasayad yung kamay ko sa ulo at baka mabatas ako, di ba? Mahalaga lang naman, nakapatong. Pinatong mo yung kamay sa ulo niya at na-ordinansya. Pero, nung ipapahid yung langis sa kanyang kamay, dahil binibes, sige, kami lang naman to. Parang ano naman, sige na. Nagugas naman ako ng kamay. Siniguro ko naman yon Kaya nung talagang pinahid ko yung langis sa kamay. Kasi nang ordinasyon yun pari yun, binindisyon mo yung kamay niya. Ang mahalagang nakikita po natin dito, Bishop, na kahit wala yung ganun kadaming kongregasyon, basta nandoon ang form at matter nung sakramento, ay andoon ang validity. Kahit Tama mapaanong sakramento pa po yan. Basta na nagawa yung matter and form, andun yung grace ng Diyos. Ayan, siguro po ay marami pa po kayong gustong malaman, maraming pa po kayong gustong mga kasagutan na marinig mula po kay Bishop Bart. Ngunit bibitinin po muna namin kayo sumandali para sa ibang at ilang mga paalaala.
At nagbabalik po tayo dito sa ating programa, ang Kasimbahayanan, kalakbay ng simbahan, bayan at pamayanan. Ang bawat bahay ay banal. So natapos po tayo doon sa unang part ng ating programa, doon sa mga sakramento ng binyag, ng kasal at pagpapahid ng langis sa may sakit at yun pong paggawad ng banal na orden. Ngayon naman po ay dadako tayo sa susunod na sakramentong pinagdidiwang ng simbahan. At ito po ay iyong sakramento ng kumpisal. Kung maaalala po ninyo, nag-Holy Week po tayo na enhanced community quarantine na tayo. Kaya yung palagiang o taunang ginagawa nating kumpisalang bayan ay hindi po muna natin natuloy sa panahon pong ito. Ngayon po, pagdating natin dito sa panandaliang phase na ito ng new normal, paano po ang magiging setup natin dito po sa sakramento ng kumpisal? Kasi kagaya nga po kanina, nabanggit po ninyo, hindi po pwedeng live streaming, hindi po pwedeng gumamit ng Zoom app na Bishop, nandiyan na po ba kayo? At Confession. at siguro po marahil hindi rin po pwedeng checklist na dito ang lahat ng kasalanan sa daigdig, checkan mo kung ano yung kasalanan mo. Hindi rin naman po siguro pwede. Na nga, yung kumpisal, personal, di ba? Katulad ng anointing, no? Na kinakailangan yung penitent. Kasi yung matter and form, yung penitent, kasama siya dun sa matter. Kinakailangan sabihin niya yung kanyang kasalanan. Hindi pwedeng ire-record ang kasalanan. Hindi pwedeng televise ang kasalanan. Kailangan sabihin mo. Bilang penitent, sasabihin mo. Yun yung matter. Sasabihin mo, aaminin mo. Yan, aaminin mo dun sa minister, dun sa paris, obispo, yung kasalanan mo. Para lang sa gayon, maibigay ng pari, yung minister, yung form, yung absolution. Kailangan malaman kasi, halimbawa ako, kailangan malaman ko na talagang nagsisisi ka. Paano kung nagme-make face lang yung nasa teleconference? Para kung talagang hindi sa totoo lang, pero biro. Ngayon, kailangan, Ngayon, paano gagawin sa panahon ng pandemya? Ang sinasabi ng guidelines natin ng CBCP, hindi na sa kumpisalan confessional box, hindi na doon. Hanggat maaari sa labas ng simbahan, open air, at pareho silang nakamask with the distance. Magkakaintindihan naman kayo kung gantong kalayo, pareho tayo nakamask. Ba't nga ba hindi tayo nakamask ngayon? Pwede ba kami hindi nakamask? Malayo ka naman, hindi ka naaabot Nandito na po tayo sa loob na. Hindi, pero ganyan kalayo, nakamask sila, magkakaintindihan sila, wala namang nakalapit masyado. Ang mahalaga, naririnig nung pari at nakikita nung pari yung kaniyang mukha at naipapahayag niya yung pag-amin ng pagkakasala. Ganon din naman yung nangungumpisal. Andun yung pari, at kitang-kita niyang ina-absolve siya at binibigyan siya ng payo at binibigyan siya ng penance. Ang mahalaga ay naibigay yung absolution at natiyak noong penitent na siya napatawad sa kanyang mga pagkakasala. Naalala ko po, Bishop, noong kinancel nga po ang karamihang kumpisalang bayan at nagkaroon ng recommendation noon na magkaroon na lamang ng pagbibigay ng general absolution. Ngunit may mga parokya na nag-schedule ng pagbibigay ng online o ng live streaming ng general absolution na makaraan ang ilang araw din ay kinancel din po dahil nga hindi pwede. Dahil nga wala doon yung matter. General absolution, kinakailangan sa general absolution, nandun pa rin yung mga tao. Yun nga lang, talagang siguro sa akin, ito medyo personal sa akin to hindi ito, sasabihin ko, ito ang turo ng simbahan. Sa akin kasi siyempre, may tinatawag naman tayong perfect act of contrition. Ito, turo ng simbahan ito. Pero sa akin, siyempre, yung tao, pag nagsisisi siya, nagsisisi ng lubos, sa labas ng sakramento, sa labas ng misa, sa labas ng anumang sakramento, nagsisi siya ng lubos,
Sa palagay mo ba, Jericho, ang Diyos sasabihin, no, hindi yan sakramento, hindi kita patatawarin. Hindi ba hindi? Alam mo naman yan eh. Pero yung katiyakan ng pagpapatawad eh. Yung perfect act of contrition, may pangako yan na sa pagkakataon na pwede na ako mangungumpisal ako. Pero yung perfect act of contrition, paano nga kung iyon na yung huling pagkakataon mo? Pero you did the perfect act of contrition. Will you be forgiven? Of course! You will be forgiven. Ano, ganun kabuti ang Diyos. Ganun ka maawain, ka mahabagin ng Diyos. Opo, siguro doon din po pumapasok yung Ecclesia Supplet na sa mga pagkakataon na mayroong hindi tayo magawa dahil hindi talaga pinahihintulutan ng pangyayari, ay kumbaga sa layman's term po, kinukonsider na yon ng simbahan. Na granting na pag dumating na yung panahon na ikaw ay makakapagkumpisal na, ikaw ay makakapagkumunyon na ng physical sa simbahan, ay kailangan magawa din po. Ngayon po, susunod po tayo dito po sa mga sakramento na siguro ay hindi muna natin magagawa ng maramihan. Kasi ito pong sasabihin nating susunod na mga pagdiriwang ay kadalasan ginagawa with a mass number of or with a big number of crowd or congregation po. Dalawa po ito. Una po ay yung First Communion at pangalawa po ang pagtanggap ng kumpil. Dahil kadalasan po ay nakikipag-ugnayan ang parokya sa school, kaya po yung organize na yung mga bata na pupunta sa simbahan para bigyan ng unang komunyon at ng kumpil. Ngayon po ba ay sabihin na nating ipagpapaliban muna natin ang mga ito? Oo, yung First Communion, wala muna. Kasi, hindi nga pinalalabas yung mga bata, susuwayin ba natin yon? Kahit nga mag-general community quarantine, tandaan mo, lahat ng bata, hindi pa rin lalabas yung mga nasa 21 years old. Pababa, hindi lalabas. Ngayon, ay, siyempre yung mga sinabi mo, mga organized sa mga eskwelahan, sa public schools, sa private Catholic school, or sa private schools, dahil hindi sila talaga pwedeng lumabas, walang First Communion. Makapag-iintay naman, Jericho, hindi naman to 10 years Hindi naman, I hope, ito, sa lalong madaling panahon, pinagdadasal nga natin ng mabuti, na makakita na, makadiskubre na ng vaccine. Kasi yun ang sagot Pag may vaccine na, siyempre, mabibigyan na lahat ng mga bata or lahat ng tao kailangan, makababalik na tayo kasi may protection, meron na tayong armor, Pagdating doon sa mga mass gathering na katulad ng First Communion, ipagpapaliban muna. Wala muna talagang First Communion. Opo, pinaalam lang po namin na maya-maya po ay tatanggap tayo ng mga phoning questions. Kaya kung mayroon po kayong mga tanong, ipopost po sa comment section ng ating live streaming ang number na pwede po ninyong tawagan. At pwede rin po na magbigay kayo ng mga katanungan po sa ating comment section at pwede po natin yang sagutin. At pwede pong sagutin ni Bishop Bart. Hindi po pala ako yung sasagot. Si Bishop Depending Bart. ikaw, pag di ko alam, ikaw sasagot. So, ayan po. Sa ilang sandali po ay tutungo na po tayo dun sa pinaka main na topic kung saan itong pagdiriwang na ito ay talagang linggo-linggo at alam ko pong miss na ng bawat Katoliko. Kasi marami pong nagtatanong sa amin, pwede na po bang magsimba? Pwede na po ba kaming pumunta ng simbahan? Huwag po kayo mag-alala. Tulungan po ninyo kaming magdasal. Tulungan po ninyo kaming maghanda. Sa katunayan po, habang inaantay po natin itong ating phoning question, sabihin ko na po, dito po sa katedral ay naghahanda na po tayo kahit wala pa po talagang formal na sinasabi na pwede na nabuksan sa publiko. Sa kasalukuyan po ay meron na po tayong na-prepare na food baths para po pagpasok po ng simbahan ay doon po aapak yung ating mga mass-goers. Meron din po tayong nahiram na mga thermal guns. Meron din po tayong i-assign doon.
At ngayon po ay inaayos na rin yung paglalagay ng mga markings, no? Ngayon po, Oo, tama naman. Yun yung mga guidelines naman na binibigay sa lahat ng simbahan, ano? Pero, siyempre, susundin yon. At pwedeng magdagdag yung diocese, ano? Yung bishop, pwede siya magdagdag. Pero para sa akin, yung binigay kasi ng CBCP, yung guidelines, enough na sa akin yun eh, no? Enough na yung parang wala ka nang nandoon na dapat po na lahat. dagdagan, bawasan pa. Kasi yun na yun eh. At talagang nakapaloob na yun dun sa guidelines ng IATF, ano? Sa Resolution 38 niya. Opo, at maganda rin po na nagtatanong ang ating mga mananampalataya at least, sabi ko nga po, isa sa magandang naidulot din po siguro nitong community quarantine ay yung eagerness ng bawat Katoliko na tanggapin ang banal na sakramento dahil matagal ang panahon Kung tutusin mo hindi pa napakatagal talaga ng 2 buwan, pero yung kasabikan, yun yung tingnan mo dun sa positive side, makita mo ngayon na sabik yung mga tao. Sabik yung mga tao sa pagbabalik sa simbahan, sabik yung mga tao sa mga gathering. Hindi lang naman sa pagpunta sa simbahan, kundi yung, alam mo tayo, yung pagdalaw sa mga kamag-anak, yung pagmamahal, ayan, sabihin natin, nasabik ka sa mga minamahal mong hindi mo mahawakan, hindi mo mayakap, hindi mo mapuntahan. Ito, di ba? Pagdating sa simbahan, pagdating sa pagdiriwang ng misa, pagdating sa pagkukumunyon, kung gaano ka nasasabik sa mga mahal mo sa buhay, ba, masasabik ka rin sa Panginoon, no? Kaya nandun pa rin yung hindi namamatay yung fire of love, in the desire to be with and to receive the Holy Communion, no? Ayan, kung meron po kayong katanungan bago po namin formal na i-discuss po itong Holy Mass at ang safety measures po na ibinigay naman po ng CBCP at IATF, nakapost na po ang number na pwede nyo pong tawagan at inaayos na po ng ating mga staffs ang communication. Ayan. Itong nakaraang Sunday po, Bishop, pinagdiwang po natin ang World Communication Sunday. Ano po? At napakaganda rin po na ako po, personally, masasabi ko na sa panahon pong ito ay nagagamit po natin yung social media sa tama. Alam mo, ito ang isa sa pinakamagandang bunga nga ng pandemyang ito, on the positive side, Yung social communication, nalaman kung gano'ng kahalaga ang social communication, hindi lang social media, Jericho, ang social communication dahil even in the documents of Vatican, noong pa, ay nandyan na yan yung paano gagamitin ng media na nakapaloob siya sa mga aral at turo ng simbahan na ito'y gamitin para sa information and towards evangelization and evangelization towards salvation. Kumbaga, yung hindi nararating ng personal ay mararating sa pamamagitan ng digital. At kapag narating sa pamamagitan ng digital, ibig sabihin, nakapag-evangelize ka rin. Ayan, So, ayan po. Meron na po tayong natanggap na tawag. Ang huli po ng number ay 983. At ngayon po ay ibibigay ko na po sa inyo. Maari na po kayong magtanong sa atin pong panauhin ngayong gabi. Magandang gabi live po. Live ba yan? Opo. I mean live. Actual po ito, ipakita po natin, ayan. Naka-speakerphone ka? Opo. Ilalagay ko na lang po dito sa, mic. Dalian mo lang po, tanong ha. Mahirap yan. Hindi po to si Willie Revillame, ha? Ayan po, live po tayo, ha? Live po. Ayan, magandang gabi po sa inyo. At dito po si Bishop Bart. May gusto po ba kayong tanungin? Good evening po. Hi Bishop, good evening po. At Good saka evening. Brother Jericho. Ako po si Jean Ramos, taga San Narciso po. Tanong ko lang po, gaano po kahanda ang ating simbahan o parokya kapag nag-GCQ na po tayo at tinayagan na po tayo na muling makapasok sa simbahan po? Gaano daw po kahanda
yung ating simbahan. O siguro magandang sagutin Andiyan din pa ba siya? Opo, andito Ay, pa ba't po mo sa siya. akin? Ayan. Anong pangalan mo, Iha? Jing Ramos po, Bishop. Jing Ramos. Jing. Ganong kahanda ang simbahan Opo. kung sakaling magdeklara ng GCQ, no? Palagay ko naman, dyan ba sa San Narciso? Tanungin mo yung kura paroko mo. Kung si Father Roque, no? Alam ko naman, susundin kasi oras na nagdeklara ng GCQ, sa June 1, halimbawa, maghahanda na yung mga parish priest, alam na nila, katulad nga na dito sa katedral, naghahanda na, may putda, tapos may social distancing sa loob. Kung ang sinasabi ng IATF, 50% capacity of your building, of your church. Halimbawa, sa tansya ko, ang San Narciso, kung di ako nagkakamali, umigit kumulang, mga 500 to 600 people ang kasya doon, no? Mas malaki mas mahaba ang San Narciso, po. ang San Sebastian Parish, kaysa sa Cathedral, di ba? Kung halimbawa natin, ang kasya sa San Narciso ay 600. Ang papapasukin lang ay 300. Kalahati lang, 50% lang. Lalagyan mo ng marking. So, yung ba, ngayon, siyempre, mag-usap pa siguro uli kami ng mga pari, paano yung mga pagpapapasok, paano yung mga, siyempre, ibibigay ko rin sa mga parish priest yung, hindi mo kapangyarihan, yung authority on that. Kasi ay maghahanda na yung mga tao. Siyempre, masasabik, pwede na magsimba, pwede ba kayo sabay-sabay magpunta? Hindi po. Kaya dapat meron din tayong panahon para ipaghanda ito. Pero ang mahalaga ay ma-announce to na dadami po yung misa. Kaya hindi kailangan mag-una-unahan. Dadami po. Mula po Sabado ng hapon hanggang Linggo ng hapon. Kung ang dating misa ay 5, magiging 10 po yan. Dahil nga, yung capacity ng simbahan ay kalahati lang ang tatanggapin. Kaya ngayon, para mapagbigyan lahat, pero wag ho kayong magsabi na lahat na po, hindi ho. Yun 21 years old po baba, saka po yung 60 years old pataas, naku, sa bahay lang po talaga kayong At lahat. yung mga may iniindang mga karamdaman po. Bishop. Anyway, Jing, yun ba yung tanong mo? Nasagot ko ba yung tanong mo? Ano naman po, Bishop, yung sagot at naging malinaw naman po. At ang bait mo naman magtanong, malinaw agad. Sige ha, punta ka dito sa Bishop South, paalmusalin kita, tanghalian, napunan. Ayan. Opo, salamat po. Ayan. Kung marami yan, pwede pala ekang live yung tanong. Pwede naman ho ninyong i-text na lang siguro para mas makasagot. Kasi pag live, mahirap naman. Opo, meron po tayong natanggap pong tanong ngayon po. Ito lang po, kapapasok lang po nitong text. Galing po sa isang number na ang dulo ay 338. Mhm. Ang sabi po niya, Bishop, pwede po bang magbigay ng banal na komunyon o Eucharistia sa mga may sakit? Oo naman. Oo. Yun nga yung isa sa mga nasa guideline na yung halimbawa, mayroong may sakit, gusto niyang mangumunyon, pupuntahan siya again with the social distancing, nakamas, at siyempre, yung lay minister, yung pare, nasa kanya talaga yung paghahanda ng paghugas mo ng kamay, Proper disinfection. yung pati ikaw kailangan. Kung yung may sakit, hindi naman talaga COVID ang sakit niya, at yung mga COVID naman sigurado ko, if talagang wala naman talaga sila sa bahay. Paano yung mga nasa bahay na may sakit na gusto pa rin mangumunyon during GCQ? Pupuntahan naman, nasa guidelines yung paano gagawin ng lay minister. Maghahanda lang din siya, magpe-prepare din yung may sakit mismo, saka po yung minister. Kung yung community distributor, pupunta siya doon with all the precautions naman talaga, with all the parang pagsunod doon sa ordinansa, kung paano mo ipe-prepare sarili mo, paghugas ng kamay, paglinis sarili, at sisiguraduhin po natin na ang pupunta doon sa may sakit ay healthy, malakas na katawan na pari o malakas na katawan na lay minister. Dinidiscourage po talaga, pasensya na po, susunod lang po talaga tayo sa ordinance. Yung mga 60 years old na lay ministers and above, hindi po kayo papayagan. Ang papupuntahin po natin yung mga 40s, mga kasing tanda ko, yung mga kasing healthy ko. Ayan, Ayan. Ako, mag-volunteer ako. Talaga, pupunta ako. Bakit hindi, Opo, ayan. Meron po tayong second call Nako. mula po sa
May mga tumatawag na, Diyos ko. Mula po sa 983. Ayan, magandang gabi po. Si Bishop Part po. Nandito po tayo sa ating programa. Ay, hello po. Good evening po, Bishop. Good evening At po. kapatid na Jericho. Apo. Ako po si Sarah Santos. from Ay, kamag-anak San kita. Bernardino po. Apo, ano po ang tanong ninyo? Tanong ko lang po kung anong paghahanda po ang mga pwedeng gawin or paano pong yung mga gusto pong magsimba, ano pong pwede namin ihanda para papasukin po sa simbahan? Siguro ang tanong mo, paano ka maghahanda? Ibig mo ba sabihin, paano ako pupunta kung GCQ na? May assurance ba ako na makakadalo ako doon? Pero ito pagdating sa health side, paghanda mo rin sarili mo. Dahil pag may sipon ka, may ubo ka, may lagnat ka, huwag ka nang umalis sa bahay ninyo. Yun yung paghahanda muna, pero yung physical muna, yung bang yung health mo muna. Are you allowed to go? Kasi kung ikaw ay 21 years old below, hindi. 6 years old above, hindi. Pag may sakit ka, may sipon ka, may ubo ka, huwag ka nang pumunta. Kasi tuloy pa rin naman po ang live streaming. Kahit na GCQ, tuloy pa rin po ang live streaming. Kaya nga in-encourage pa rin na yung mga hindi makapupunta ng simbahan, magsimba pa rin sa pamamagitan po ng live stream. Ngayon, halimbawa, pagpunta, simbahan, siyempre, ako, sinabihan ko si Father June na capacity lang ng katedral. Ngayon, maglalagay ng mga monoblock sa labas. Just in case na may social distancing pa rin talaga. Dahil hindi natin talaga papayagan ng mag-overcrowd. Kasi lagot din tayo sa ating gobyerno. Tayo naman susunod na mamamayan. Ngayon, yung paghahanda lang po, spiritually, ang desire mo nandun eh. Kung spiritually, prepared ka na eh. Di ba? Parang gustong-gusto mo, yun nga yun eh. Gustong-gusto mo magsimba, gustong-gusto mo nang dumalos sa pagdiriwang. Yun ay spiritual preparation, nandun eh. Kaya lang, alamin nyo pa muna po sa mga parokya nyo, ano-anong mga misa ang gagawin. Kasi sinasabi ko po, pag-usapan pa uli namin yan ng mga pare, kasi kung sa linggo po, de-declare na sa Lunes, at least meron pa ho kaming isang linggo, bago po, wag ho tayong biglang magdagsaan. Sasabihin ko ngayon pa lang, sabi ko na ho sa mga pari, na alam ko paghahanda na ho yan. Hindi naman kailangang magdagsaan sa simbahan dahil hindi naman ibig sabihin, pwede ng lahat. Hindi po. Yung social distancing at wag ho kayong magagalit kapag ho kayo pinigil ng mga usherettes po sa simbahan, ay capacity na po, hindi na po pwede. Wag ho tayong magagalit, wag ho tayong mag-i-insist. I don't know, masisira yung disposition mo sa pagsisimba, magsisimba ka, nagagalit ka, po. Kaya po, alamin muna po natin sa bawat parokya kung paano po yung pagpunta at yung kung kailangan mong magpalista, kailangan mong alamin. Kung halimbawa, yung misang dadalo ka, hindi na pwede, mag-intay ka lang ng susunod. Dahil ako sasabihin ko po sa mga pare, dadamihan ho nila yung oras ng misa. Pagtitiyagaan ho namin, paglilingkod po yan. Apo, ito po may mga natanggap po tayong mga katanungan mula po kay 064. Magandang gabi po. Ako po si Alvin from St. James Parish, Subic. Maari na po bang magsimba ang publiko sa June 7? Excited na po kasi kaming June mag-serve bago man lang po umalis ang aming kura paroko. Alis na. Bye-bye. June 7? Opo. Hindi pa lilipat ng June 7, June 15 pa. In-extend natin sa June 15. Ngayon, kung ang edad mo 21, pababa, pasensya na, hindi ka pwede. Kung sakristan ka, kung hindi naman ikaw ang nakatalagang sa mag-serve, hindi kahit mag-GCQ, ang 21 years old below, hindi po pwedeng lumabas. Hindi pa rin po kayo counted na pwedeng magsimba. Naku, pasensya na talaga, sorry. So, ayan po, Brother Alvin, Opo, ayun po, siguro po nasagot naman po ni Bishop yung tanong niya. At ang sabi po ni Bishop, ang mga pari po ay lilipat daw po ng June 15 hanggang June 26. June 15.
Hanggang Ito Diyos po, Bishop, meron po tayong natatanggap pong May tawag na Tawag, naman. Diyos ko, ayan. pinayagan niyo yan. Meron na tumatawag. mula po kay 132. Ayan, sagutin po natin. Ayan. Magandang gabi po. Good evening po, Bishop. Good evening po. Si Michael Aquino po ng Immaculate Conception Parish, Palawi. Sa Palawig, oo. Bishop, tatanong lang po namin, kasi di ba po yung sa reshuffle ng pare, Sige po. di ba po dahil magre-reshuffle ang pare, parang ano po di ba, hindi naman po ba parang yung feeling na hindi makakapagpaalam ng maayos yung mga pare, Ganon? parishioners, parang nagkakaroon ng na walang clue. Makapagpapaalam po sila. Wala nga lang po talagang tradisyon na maghahatid, susundo. Pasensya na po talagang tayo po I have been giving all considerations on this. Pero time na po talaga para lumipat po yung mga pari. Hindi po talaga natin pasensya na po kung magtampo man ho kayo sa akin, ay kailangan na po talagang mag-transfer kasi yan po ay kumbaga sa usapan na po. At nakapaghanda naman na ho yung mga pari at sigurado po ako, matagal na po nila itong alam, yun na nga po ang sinasabi ko sa mga pari, no, na ipaliwanag. Ano po, pasensya na po kung makapagpapaalam naman ho ng tama yung pari, bakit hindi? May live stream, may misa, bye, no? Alam ko po masakit, ako man din ho yon. Alam ko po, sinabi ko na ho sa mga pari na ipagpasensya natin, no, na tapat sa ganitong panahon, pero kailangan nating itong gawin. At yung paglilingkod naman ho ng pari, ilipat mo man yan, paglilingkod pa rin ho yan ng pari. Kaya nga ho, magbibigay ho ng rapid pass para sa mga pari, para makadaan ho sila sa mga checkpoints so that they will be able to transfer, no, even their things, even their mga gamits po nila. Ano po? Pasensya na po talaga kung ito ho ay natapat dito, hindi ko ho talaga ipopostpone dahil hindi naman huhad lang. Ano po, kailangan ho talaga lumipat po sila sapagkat yan po ay panahon na para doon. Ano po? Opo, tatanggap na lang po tayo at babasahin itong huling tatlong text message po para makapag-proceed na po tayo dun sa huling bahagi po. Actually, parang nasagot naman na po ito pero for the sake of them po, sige po, basahin natin. Mula po kay 301, magandang gabi po. Itatanong ko lang po if papaano po kaya ang mga barrio masses. Magkakaroon din po kaya. Bubuksan na din po kaya ang mga chapel ng mga barangay. Salamat po. Nako, mukhang hindi po Ano po, sa parokya lang po ang misa during GCQ. Kapag dumating na po yung oras, araw, na wala na pong GCQ, wala na pong ECQ, low risk, doon po lang ibabalik yung sa baryo. Pero pag GCQ po, hindi po sa simbahan, sa parokya lang po ang pagdiriwang ng misa. Pero sisiguraduhin naman ho natin nga po na dadami po yung misa para ma-accommodate po kahit yung mga nasa baryo. Ngayon, still, ongoing pa rin po yung dispensation na kung hindi kayo makakapunta at nandun kayo sa live stream, pinapayagan po. Ang mas gusto kong saguting tanong kung hindi pa natanong, paano yung walang live stream? Paano yung mga wala namang Ano po yung internet? pwedeng alternative nila na gawin Oo, na paraan ng pagdadasal? Ay, yung pagdarasal nila, alam naman nila yan, kung may television, alam ko merong mga nasa TV, no? Meron po. Oo, pwede pa rin yun na, kung walang TV, walang internet, walang radyo, baka naman ho talagang kailangan manalangin ng taimtim, at ipaubaya ho natin ang pagbibigay ng biyaya ng Panginoon Diyos doon. Opo. Mula po kay 410, good evening po, Bishop. Ask ko lang po, paano iyong mga senior citizen na hindi po makasimba dahil po bawal, pero walang sakit? Pwede po rin kaya sila mabigyan ng ostya o ng banal na komunyon kahit Ito sa ho, bahay lang? medyo may magandang balita ho tayo sa mga senior citizen na healthy, Inuulit ko, senior citizens na healthy. Okay? May misa pong ilalaan para sa kanila. That is Friday afternoon. Yung Biyernes ng hapon po
ay gagawing Sunday obligation. Yung misa po ng linggo, ilalagay po sa Biyernes ng hapon. Pinapayagan po yan. Nandun po sa guidelines ng CBCP yan. Mamili nga po sana ng Merkules, Huwebes, Biyernes. Pero ako po, bilang obispo ng iba, ay Biyernes lang po ng hapon ang sasabihin ko na yun po ay ilalaan lang po sa mga healthy senior citizen. Ngayon, eto na, tanong. Sasabihin, paano ho kaming mga teenager? Healthy senior citizen lang po. Ano? Yung mga youngsters, talagang live stream lang kayo, ha? Itong mga healthy senior citizens natin, sabihin, bakit sila pinayagan? Alam ko, itatanong ito. Sasabihin ng mga teenager, bakit yan pinayagan? Bakit kami hindi? Mas malakas ang katawan namin sa kanila. Teka, dahan-dahan. Pwede naman namin pag-usapan yan, ano? Baka naman maglaan din, ano? Para, hindi kasi alam mo, iba yung kabataan pag pinawalan mo, iba yung mga katandaan pag pinawalan mo, di ba? Kaya yung Friday afternoon at ipapaubaya ko doon sa mga pare kung anong oras nila sa pagitan po ng alas 3, alas 4, alas 5. Ano? Kung ano yung oras para ang mga senior citizen makapagsimba ng Sunday obligation on a Friday afternoon. Pwede po yan. Papayagan po yan ng simbahan. Para po sa huling tanong, mula po kay 962. Good evening po, Bishop. Nabanggit po kanina na baka madagdagan po ang mga misa kapag araw ng linggo. Paano po ang mga parokya na isa lang ang kura? Di po ba may number of mass lang pwede silang i-celebrate? Kaya nga, alam mo, dinispense pati yan no? Pati yung mga number of masses a priest can celebrate. Siyempre, kung susundin yung canon law, dinispense nga, Madalawa lang. Dinispense nga pati yon for the sake of serving the people. For this occasion, extreme measures ito, no? Circumstances natin, na marami tayong parang hindi nilalabag, pinapayagan for the common good. For the common spiritual good din also, no? Kaya nga po, yung Sunday obligation masses po will begin Saturday afternoon till Sunday. Siyempre, Sunday. Pero yung Sabado ng hapon, sige, yung kaya namin, pero maawa naman ho kayo sa pare. Baka sabihin, oy, sabi ni Bishop, 10 misa. Hindi naman ho ganon. Tingnan nyo, bakit isa lang po ang pari dun sa parokyang yun? Most probably, hindi po ganun karami ang tao sa parokyang iyon. Kaya inuulit ko rin ho, ang live streaming pa naman din po ay pinapayagan. So, hindi ho tayo dapat talaga mag-insist na I will go. Tandaan nyo po, ang COVID virus po, hindi ibig sabihin GCQ, wala na, umalis na, hindi po. Hindi po. Tandaan nyo, nandyan pa rin. Ang solusyon lang po ay vaccine. Hanggang wala yung vaccine, hindi po talaga tayo pwedeng bumalik sa normal. Opo, ngayon po, we will move forward na po sa huling... Salamat po sa mga nagtawag. Sa susunod do, sa susunod. Kulang na yung oras Ayan po, Hindi ko napansin ang kape na pala. Hindi ko napansin, nagugutom na ako. And mamadaliin na po din natin ng konti dahil nararamdaman ko na po yung mga naka-quarantine sa aking tiyan. Ayan, kailangan na daw po nilang kumain. Ngayon, yung ako po ay nasa senior high school, nabanggit po nung aking philosophy teacher na si Father Rael ng San Marcelino po ngayon. Sabi po niya, ang mga Pilipino daw po ay parang mga meron tayong culture of touch. Na parang lalo na tayong mga Katoliko, talagang mahalaga sa atin yung pagmamano sa pari, mahalaga sa atin yung pagpunas. Tignan nyo na lamang po kapag piyesta ng Nazareno, talagang umuulan ng puting bimpo. Pag piyesta ng Lanabal, pag piyesta ng Puon Bato, talagang pumipila ang tao, makahawak lamang sa imahen. Ito po ay under na doon sa popular piety na tinatawag po ng simbahan. Ngayon pong panahon ng new normal, kagaya nga po ng sabi nyo kanina, hindi naman po ito hanggang-hangga. Kumbaga ito po ay phase lamang, dadaanan lang po natin ito. So, ibig sabihin po ba sa phase na ito ay panandaliang i-discourage muna natin ang tao? Oo, hanggang yung touch, whether you are touching the person or touching the image, wag muna po, pasensya na po. Kasi kung naaalala niyo po na nung pong Biyernes Santo, dapat, babaw ka lang sa imahe ng krus, tapos na, yun na yun, naintindihan na natin. Ganun pa lang din naman po hanggang ngayon kasi
kapag po yung pumahid tayo, alam nyo no, hindi ko naman ho masisisi na baka nga baka. Kaya po, di-discourage po natin talaga yung mga paghawak at pagpahid-pahid po sa ating mga imahen. Huwag ho kayo mag-alala, hilingin ho natin ang tulong ng ating mga patron, ng mga santo, na matapos na ho itong pandemya ito, na makabalik na rin ho tayo sa kanilang pagbe-venerate po natin ng mga images. Ano po? Ayan po, since napag-usapan na din po natin itong mga popular piety na kagaya po maraming sikat na popular piety, kagaya ng Santa Cruzan, ng Flores de Mayo, siguro ano po ba yung naging alternative kumbaga dahil nga po hindi muna natin siya na-push through ngayong taong ito. Yung Marian Devotion, sabi ng CBCP din, this month of May, should go like the praying of the Holy Rosary. Alam mo naman na yung pagdarasal po ng rosaryo is like offering roses to the Blessed Mother. Diba? Kaya kung nagdadasal tayo ng rosaryo for the time na ganito, nag-aalay pa rin po tayo ng bulaklak sa Kanya. Ngayon, kung may mga images ho kayo ng mahal na biren sa bahay nyo, doon nyo gawin ang Flores de Mayo. Yun naman ho ang mahalaga doon. Nag-aalay tayo ng bulaklak sa mahal na Bireng Maria as our veneration. Ano? Kaya kung meron kayo, katulad ko, hindi lang ho nakikita nyo ho yung, ito, paabot mo nga yan. Ito totoong rosas ho ito. Nandun ho sa garden ng bishop ito. Pinapalitan ko ho ito every day, if not every other 2-3 days, hanggang di nalalanta. Kaya po, inaalagaan ko hong mabuti yung rosas sa garden dahil ho kinakailangan meron akong inaalay bilang aking pong pagparangal sa mahal na Birhen. No po. Kaya yung Santa Cruzan po, talagang wala po lahat po ng dahilan para mag-social gathering. Hindi muna ho natin gagawin talaga yan. Siguro po, Bishop, maganda rin po na maisip natin, kagaya po sa amin na hindi naman po talaga, para po sa akin hindi po talaga natin natigil kagaya po itong Flores de Mayo, kundi idinala lang po natin sa bawat mga tahanan natin. Oo, tama. Pagdidebosyon. Nilagay natin sa mga bahay. Opo, kagaya po sa amin, yung amin pong personal na imahe ng Birhen ng Fatima ay nilagyan po namin ng espesyal na altar at kung saan doon po yung mga bata po doon sa compound. Dahil compound naman po yun ay iniimbitahan ko po na mag-alay Kanya-kanyang ng bulaklak. creativity na po ito. Opo. So ayan po, bilang panghuli po dahil lumalalim na rin po ang gabi, Bishop. Ano po ba ang kabuuan nitong atin pong napag-usapan ngayong gabing ito? Hingi na lang po ako ng final words mula. Meron po ba kayong gustong sabihin sa kanila, gustong ipaalala at kung ano po yung mga dapat nilang malaman? Sa ating pong mga nananampalataya, no? Hindi lang po sa diocese ng iba, kung meron man pong nanonood sa labas po ng diocese, ay una po, sundin niyo po yung bishop niyo, kung ano po yung sasabihin at kung ano po yung guidelines na may particular ho kasi sa mga diocese, no? Ang obispo naman talaga kung tutusin ang mag-execute ng mga guidelines. Sundin niyo po yung bishop niyo, sundin niyo po yung parish priest niyo, at tayo po ay dumadaan sa isang yugto ng buhay natin, sa kasaysayan ng ating buhay, nakakaiba. Hindi ko naman masasabing mapalado tayo, nagkaroon tayo ng unique experience in our history. No. What I'm saying is that kung ito ay karanasan natin, magiging karunungan din naman ho ito pagkaraan. Ano ho yung mga bagay na natutunan natin? Sa banal na misa po, ano yung guidelines? Kahit to you visit CBCP guidelines on the new normal, makikita nyo, nandun ho lahat. Available ho ito sa net, sa page. Po, kaya hindi ho naman kailangan ako pa magsabi, kundi yun naman din ho ang susundin natin. At kung tayo ho ay sa pakiramdam natin, ay napagkakaitan, ng biyaya, hindi po. Maniwala ho kayo sa akin na ang Diyos napakamawain, napakamahabagin, nasa atin pa rin po ang kanyang piling, Kaya yung ating pagsisimba, sa live stream, sa loob ng simbahan, with our God who is so merciful and so gracious, will give us the blessing, will give us the grace, and of course, definitely, will always be loving us. Hindi niya ho pagkakait sa atin yon. Ngayon, para naman sa mga taga-diocese ng iba, hindi ko kayo pinagkakaitan ng pagpapaalam sa
parish priest ninyong aalis ha. Hindi naman ho siya mangingibang bansa. Yun hong lilipat doon sa kabila. Diyan lang naman, pagkarano, wala na hong pandemya, naku, puntahan nyo, dalan nyo ng favorite food niya, dalan nyo ng pinakamasarap na ulam na naalam nyo sa kanya, dalawin ninyo, yun na ho, yun, hindi naman ho. Ako siguraduhin ko sa inyo, yung mga pari po ng diocese, hindi ho malayo ang mga assignment. Nasa loob lang din ho ng Zambales at Olongapo, no? At sa mga pari po, no, sa kanila pong paglilingkod sa simbahan, ay hindi lang po sa diocese ng iba, kundi sa buong daigdig. Ano po? Salamat po sa inyong paglilingkod sa kabila ng lahat ng pagsubok na ito. Apo, bago ko po formal na tapusin ang programa pong ito at bago ko po hilingin din ang final blessing po mula kay Bishop Bart, nais ko po kayong pasalamatan sa lahat po ng nakinig at nanood po nitong ating programa, ang Kasimbahayanan, kalakbay ng simbahan, bahay at pamayanan, kung saan ang bawat bahay ay banal. Maraming salamat po at alam ko po na nabitin pa rin kayo, ngunit lumalalim na po ang gabi at kailangan din po nating pakainin ang mga naka-quarantine sa ating mga tiyan. Ngayon din po, iniimbitahan ko po kayo sa ganapong 9:00 ng gabi sa ika-11 Healing Rosary po na pangungunahan po ng Diocese ng Malolos, pangungunahan po ni Most Reverend Dennis Villarojo. 9 p.m. po, live Healing po. Rosary. Mapapanood din po, Bishop, dito sa page po natin. Makisa po tayo sa Healing. So, ayan po, bilang pagtatapos po, maraming salamat po. At susunod po, at aantayin pa po namin kayo at mag-ready lang po kayo ng mga gusto nyo pong itanong kay Bishop Bart. At ngayon po ay hihilingin ko na po ang final blessing po. Salamat, Jericho, sa iyong paglilingkod na ito. No? Tayo po'y manalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Ama naming mapagmahal, salamat po sa pagkakataong pinagkaloob niyo sa amin. Sa mga ganito pong pangyayari sa aming buhay, kami po'y patuloy na nananampalataya at nananalig na hindi mo po kami pinababayaan. Patuloy niyo rin naman pong bigyan ng lakas ng pangangatawan, ng isip at maging ng kanilang kaluluwa ang mga nasa front lines po, ang mga naglilingkod po sa mga may sakit, lalo na po ang mga nalian ng COVID na ito, ng virus, nang sa gayon po ay sa amin pong paglalakbay, kaisa nila, sa amin pong pananalangin, kami rin po ay maging isang simbahan pa rin. At ang simbahang nasa tahanan po ngayon, ay patuloy nyo rin pang paulanan ng biyaya at ng pagpapala, ang mga bata, ang mga matatanda, maging mga may sakit sa kanilang tahanan. At hinihiling po natin ito sa ngalan ng Panginoon sa Kristo, aming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. At pagpalain kayong lahat ng mga pangyarihan Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Magandang gabi po sa inyong lahat.